Anong nangyayari? Tawanan, bakit naging ganun yung bata? Isa ka kasing hangal eh. Ilang beses na kitang sinabihan na mag-ingat sa lalaking yun ba tapos ngayon buntis ka pa. Huwag mong sabihin takot ka sa sagol. Miss Clar at Sir V, ang kwentong ibabahagi ko nangyari marahil mga 10 taon na ang nakalipas. Panahon niyo nung dalaga pa ako. At upang lubos niyong maunawaan ang lahat, tawagin niyo na lang po akong Bambam. At ito ang aking kwento. Musika, bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Story sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Bambam, ano ang naririnig ko sa eskwelahan? 3 araw ka na daw hindi pumapasok. Saan ka ba talaga pumupunta? Wala ka rin naman dito sa loob ng bahay ng 3 araw na yun. Bakit hindi ka sumasagot? May ginawa ka bang kalokohan? May problema ka ba? May pinagdadaanan ka ba na hindi namin alam? Hindi po ako pumasok kasi para saan pa ba, ma? Hindi rin naman ako makakapag-exam ba? Wala naman tayong pambayad eh. Bakit pa ako papasok? Ihinto na lang ako, ma, kung hindi nyo kaya. Bakit nyo ba kasi ako pinipilit pa? Ba't sinabi ko na sa'yo na gagawa namin ng paraan yan? Pero manaubos na po yung oras tapos ang dami mo na ring utang kaya siguro tama na ito. Suportahan nyo na lang po yung anak ng kabit ni Papa para kasi ikaw pa talaga yung nanay naon eh. Bambam naman anak. Kapatid mo yun. Alam mo namang may sakit siya ba? Kailangan niya ng pang-ospital kapatid. Hindi ko naman nararamdaman yun, ma eh. Paano kung hindi naman talaga? Paano nga kung anak siya ng papa mo tapos ganyan ka magsalita? Ewan ko sa inyo. Bahala na nga kayo dyan, mayon na lang ang nasabi ko bago ako tuluyang tumalikod. Kung kapatid ko siya kapatid ko. Pero hindi ko talaga nagustuhan yung ginawa niya. Sarili niyang pera ang ibinibigay niyang suporta sa batang yon. At ang masakit pa, nakalimutan niya na kailangan ko rin yun. Naging pasaway din akong anak nang malaman kong may kapatid pala ako sa iba. At ganun nga ang ginagawa ni Mama. Kahit ano kasing pilit kong umunawa, hindi ko talaga siya maintindihan. At habang papasok ako sa kwarto, narinig ko yung boses ni Papa. Muna ako uwi ng 1 linggo ha. Kailangan ako ni Tessa. Ano ni Tessa? Ay yung anak mo rito walang pabayad sa tuition Baka naman gusto mo ring mag-abot kahit naman konti. Pero ang ibibigay ko alam mo namang nasa hospital si Jelly eh. Ba ikaw naman ang sumasagot sa kanya? Yung perang kinuha mo pambayad yung situation niya. Ang sabi mo ibabalik mo agad eh. Ay nasan na yun ngayon? Manguutang ka muna. Hindi ko pa nga nakakausap yung boss ko eh. Mangutang saan naman ako, mangungutang saan ko naman hugutin yun dan ano bang gusto mong gawin ko, wala rin naman akong pera, musika. Nabibingi ako sa usapan nila kaya pumasok na lang ako sa kwarto ko at down ako umiyak yun ang dahilan kung bakit nagrebeldo ako noon umaalis ako sa bahay. Pero hindi ako pumapasok, may mga kaibigan akong tomboy noon at mabisyo at sa kanya ko nakuha ang ugat galing pag-inom. Kaya sa bawat pag-uwi ko sa bahay, nangangamoy alak talaga ako. Amoy alak ka na naman, Bambam. Wala ka na ba talagang balak bumalik sa eskwelahan? Parang pareho tayo, ikaw ba wala ka namang balak tumigil sa pagbibigay ng awa daon sa kabit ni Papa? Ako wala rin akong balak tumino. Pao naman walang kahit isang maayos na pamilya dito. Sakto ba? Toxic family talaga. Hoy Bambam, tawanan, wag mo nga akong talikuran. Bambam. Binagsak ko na lang pasara ang pinto at kinabukasan, madaling araw pa lang ay umalis na ako sa bahay. Habang naglalakad ako sa kanto ay napansin ko na parang may nakasunod sa akin. Huminto ako't lumingon pero wala naman akong nakita. Binaliwala ko na lang yon at nagpatuloy sa paglalakad. Musika hanggang sa parating ko ang sakayan ng tricycle. Dahil hindi yun aalis ng hindi puno, kailangan ko talagang maghintay. Aba, isa pa lang yun nakasakay dito sa tricycle. Sana mapuno ka agad to Miss, pwede bang pausod ng konti? May upuan down sa likod ang lamig-lamig down Umaga pa Dito na lang ako kaysa naman. Sige na. Kaunting usod lang naman Aray. Hoy, ano ba pao yun Bakit ba kailangan ka pang mga? Tapos ano ba yan? Grabe may mga putik pa.
Grabe naman ang babaeng to eh. Aatras na nga lang ako eh. Mag-sorry na nga ako, sungit mo naman. Malamang. Sino bang hindi magagalit sa ginawa mo ha? Kaman lang nagdahan-dahan. Aalis na ba to ano? Aalis yung allen, malamang yung tricycle. Tawanan, yung tricycle nga pala eh. Kailangan pa kasi mapunulo eh. At saka ikaw ang sungit-sungit mo eh. Tabi nga. Upo na ako. Hipogi, aalis ka ba? Malamang. Nandito na nga ako eh. Musika, yung lalaking nasa tabi ko, sige. Anak siya ng ginang na nagtitinda sa talipapa. Tapos yung lalaking dumating na nasa labas ng tricycle. Hindi ko kilala at naon ko lang talaga siya nakita. Yung babae namang may sasakyan kapitbahay namin. Ang sabi nga ng mga tao, buti pa daw may pambili sila ng sasakyan pero yung pintura nila ng bahay wala. Maya-maya pa'y sumakay nga yung lalaking nasa labas ng tricycle sa kotse ng babaeng yon at tawagin niya na lang po siyang Kira. Nang makaalis sila, saka naman nagsidatingan yung ibang pasahero, kaya nakaalis din agad yung tricycle. Hay salamat! Isang sakay na lang eh. Ikaw ba saan ka papupunta? Wala ko alam. Wala ka man lang aasikasuhin eh. Wala ka bang pasok sa school? Ayoko na mag-aral no hoy, huwag mong sayangin yung pag-aaral mo. Sayang yun eh. Hala, saan ka naman nanggaling pre? Kanina ka ba dyan? Bakit? Dito lang naman ako eh. Nakatayo. Hindi ah. Wala talagang tao dyan kanina. Wala naman talaga eh. Nito na ako. Dito ako binaba ni Kira. Ganun ba? Ang astig ng timing mo ah. Seka nabuunan na ako sa inyo ha. Pero alam mo seryoso hindi ko talaga siya nakita kanina. Ako rin eh. Bigla na lang siyang sumulpot. Ano yun? Nag-teleport. Teleport ka dyan? Uso ba yun? Nga pala gusto mong inom tayo mamaya? Hala ako. Hayain mo akong uminom. Uy, for your information hindi ako pangmamahalin ha. Lambanog lang. Sapat na yon. Oh. Yum tayo ng lambanog. Seryoso ka talaga? Ang aga-aga pa. Naghihaya ka na kaagad uminom. Ibig ko naman kasing sabihin sa hapon tayo uminom. Kahit na kasi babae ka eh. Saan ka ba talaga pupunta? Sasama na lang ako sa'yo. Pumayag naman siya sa sinabi ko kaya kahit saan mo siya magpunta, daon na ako bumuntot. Natapos niya ang mga kailangan niyang gawin bandang tanghali. Kaya naman naghanap na kami ng makakainan. O baka hindi ka sanay dito ah. Mumurahin lang dito. Wala akong budget sa mga arte-arte. Naririnig mo ba akong nagrereklamo? Hindi naman. Inuunahan lang kita. Saka ba dapat may pasok ka ngayon? Hindi na nga kasi uso sa akin yung pag-aaral. Ano? Anong hindi uso? Balo ka ba? Basta gusto kong umalis sa bahay pero ayoko nang mag-aaral. Ikaw ah. Sabihin mo nga sa akin. Ano bang nangyari sa'yo? Parang may dinadala ka. Ayos ka lang ba talaga? Naman. Ayos na ayos lang ako. Ayan na yung pagkain natin Halika na. Kain na tayo. Pagkatapos namin noon dahil tapos na siya sa mga kailangan niya, dinala niya ako sa lugar ng kaibigan niya at daon na nga kami uminom ng alak. Nang malasing naman ako, doon naman lumabas lahat ng sama ng loob ko kaya nalaman niya tuloy kung anong problema ko. Kaya naman pala eh. Okay lang yan. Pero Biam, bumalik ka pa rin sa pag-aaral. Hindi hawak ng perpektong pamilya yung magiging tagumpay mo. Ikaw lang yun kung nahihirapan ka sa pribadong eskwelahan dahil sa pera, may public school naman Kahit na pa rin naman ganun kadali yun Public school tapos kapag may activity na kailangan ng pera, wala rin naman ako naon Saka wala namang masama kung magpakita ng konting pakialam si Papa sa anak niya ba. Pero pati mama ko nakalimutan na yung kailangan ko. Anak niya rin ako. No hay naku. Sige sa ngayon ilabas mo lahat yan. Pero sana naman Bam pag okay ka na makapag-isip-isip ka rin ang tama para sa sarili mo. Naman no cheers. Ubusin na natin to ako na nga lang ubos niyan.
Medyo tipsy ka na oh. Umabot talaga yung inuman namin noon hanggang dapit hapon. Nang umuwi kami, hinatid niya ako sa tapat ng gate ng bahay namin at sinabihan ko siyang umalis na dahil baka makita siya ni Mama. Pumayag naman siya pero nang makaalis na siya, bigla namang may umalalay sa akin nang muntik na ako matumba. Aray! Aray ko naman di. Basabi ko sa'yo umalis ka na baka makita ka pa dito ni Mama umalis na siya. Ikaw kailangan man na ng alalay ikaw pala yung pogi salamat pero umalis ka na rin baka isumbong mo ako kay Mama sabihin mo pa kasama kitang uminom magagalit. Talaga yun bakit ka ba kasi umiinom hindi maganda sa uyan babae ka mamaya may mangyaring masama sa'yo sa ginagawa mo ano naman ngayon? Uso naman yun Okay nga yun O kapag nagkaanak ako ng walang ama ipapaalaga ako kay Mama. Tawanan di ba ang ganda nun? Dalawa na kaming paalamunin niya. Tapu-tapu yung anak po ninyo nandito. Pakibuksan po. Lasing po Hoy sino yan? Magandang hapon po. Pakikuha na lang po yung anak po ninyo dito sa labas. Lasing na lasing po kasi siya anong lasing? Bamba. Tawanan, hello papa. Papasok na ako. Lasing ka Tawanan, hindi pa. Nahihilo lang ako. Kunwari lang. Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka pumasok tapos uminom ka lang. Saan ka galing At sino yung kasama ba? Nasaan na yung lalaking yon? Nasaan na siya nandyan lang yung kanina. Aray, tawanan, sakot talaga ng mukha ko. Sampalin ka ba naman ng sarili mong tatay Pumasok ka na sa loob. Pasok. Pag-usap tayo. Pero nang pumasok ako sa loob ay dumiretso na agad ako sa kwarto ko. Halos gumagapang na nga ako sa hagdan at buti na nga lang nasa kusina yata si Mama, kaya hindi niya ako nakita. Pero maya-maya pa may kumatok sa kwarto ko, dahil nga lasing na lasing ako ay nakadapa na ako sa kama at hindi na rin ako sumasagot. Bambang-bambang lumabas ka dyan. Mag-uusap tayo. Bambang ano, Danny? Dumating na ba siya? O, dumating na at lasing pa. Ano? Kailan pa to natutong uminom Akala ko ba achiever ang anak mo nangunguna sa klase? Bakit naging ganyan? O sige nga. Bakit hindi mo sagutin ang tanong mo? Sino ba talaga may kasalanan nito? Hindi ba't ikaw? Sa tingin mo ba hindi nasaktan iyan nung malaman niyang may kapatid siya sa babae mo? Nangyari na Ano? Bang magagawa ko? May anak na ako doon. Ano? Ibabalik ko iyon sa sinabupo ng nanay niya. O, nakita mo na? Kahit humingi ka man lang ng tawad sa kanya, hindi mo magawa. Mas nangingibabaw pa rin yung baluktot mong rason. Bam-bam! Bam-bam! Lumabas ka dyan, Bam-bam! Sandali nga lang kukunin ko na lang yung susi. Musika, dahil narinig ko nga ayon ay tila nawala ang kalasingan ko. Agad-agad akong lumabas papuntang tiasa dahil ang kwarto ko ay may access din doon. Siguro dahil din sa kalasingan kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na lumambitin at sinikap kong makababa hanggang sa umabot nga ako sa parte na hindi ko naabot ang aapakan ko. Anak ng saan ba ako dadaan nito? Siraulo ka talaga na tuloy akong mahulog dito. Ano bang ginagawa mo dyan? Mahulog ka talaga dyan Ikaw, ano bang ginagawa mo dito? Bam, nasaan ka? Wala siya dito Sabi mo nandito lang. Nandyan yon. Imposibleng wala Lasing pa nga. Hoy, tinatawag ko. Huwag ka kang maingay. Sinuhin mo na lang ako. Ano? Baliw ka ba? Ang bigat-bigat mo Ti mo naman. Mag-ano lang ako sige na siruhin mo na ako. Nangalingay na ako dito Abay tigilan mo nga. Baka mayaya mahulog ka pa dyan Sige na. Mas mahuhulog ako piag na patagal pa ako dito pagod na ako O sige na nga o sige na bitaw na. Dahil nga pumwesto na siya ay bumitaw naman ako. Nasalungan niya ako pero may nakakatawang nangyari. Paano kasi sumakto yung nguso ko sa nguso niya kaya bigla niya akong nabitawan. Aray! Ba't mo ba ako binitawan? Aray ko! Aaray ko yung balakan ko.
Paano kasi dapat tumalikod ka eh? Parang likod mo yung nasa loko. Ano ba yan? SA. Huwag kang maingay. Makadura, tawanan ka dyan. Akala mo naman mabango yung bibig mo. Ano? Sinasabi mo bang mabaho yung bibig ko? Oh. Eh. Amoy alak nga eh. Sige na nga tulungan mo na ako dito. Itayo mo ako dito. Aray ko. Ang sakit ng balakan ko. Ibilisan mo na eh. Mukha mo. Tulungan mo yung sarili mo dyan. Mabaho pala yung bibig ko ah. Akala mo naman yung sayo mabango. Ina. Ina. Mabango na yung bibig mo. Alagang dauni pa yan. Sige naturan mo na ako dito. Tawanan talaga ako makatayo. O lagay dauni ka dyan ah. O halik ka na nga. O ngayon anong balak mo? Saka bakit parang tumatakas ka? Hindi pa ba obvious? Narinig mo naman sila mama kanina, di ba? Halika na nga. Ikaw, ano bang ginawa mo dito sa amin? Eh basta itara umalis na nga muna tayo dito. Nang makalabas na nga kami ng bahay ay agad kong nilingon ang bahay namin at nakita ko pa si mama sa terasa. Nakadungaw. Nakita rin niya ako at dinuro pa. Pero pinili ko pa ring umalis kahit kabado na si Giinon. Lalo na't nakita rin siya. Hoy, mamaya kung ano pang isipin ng mga magulang mo sa atin ha. O, kasalanan mo yun? Bakit ka ba kasi nandun? Ano ba kasi talagang ginagawa mo doon? Oh, ba't ka makasagot? Hoy de, ano nga ginagawa mo doon? Wala lang. Wala lang. Anong wala lang? Tapos nandun ka. Hala! Ano yun? Narinig mo? Yun yung sinusundan ko. Sinusundan? Alin yung aso? Eh? Yung dahilan kung bakit umaalulong yung aso na yun. Eh bakit mo nga kasi sinusundan? Eh basta halik na nga dito. Pero teka. Sino yung naglalakad? Parang si Kira yan ah. Aba nga ano saan nanggaling yon? Tingnan mo. May kasama siya oh. Salamat ha. Bukas ulit. Huwag ka na lang lulapit sa bahay. Baka mapansin ka pa nila papa eh. Sige, ingat ka sa pag-uwi. Ah, tawanan, mga nagtatago rin pala eh. Parehas kasi kayo ni Kira. Mga pasaway na anak. Uy, nahiya naman ako sa'yo ah. Ikaw hindi ka paaway sa nanay mo. Abay syempre ayos lang sa kanya na gumala ako kahit gabi no lalaki ako eh. Eh kayo mga babae kayo tapos gumagala kayo sa gabi. Lalo ka na tignan mo. Wala ka pang sinelas. Hala nga no eh pahiram nga ako ng sinelas mo. Ano? Eh paano naman ako? O balalaki ka naman? Ayos lang yan. Magpaa ka na lang. Ano? Nobya ba kita? Susutin lang kita kung nobya kita. Eh hindi naman eh. O gawin mo akong nobya mo. Akin na yan. Ubarin mo na yan. Hoy, kapag ikaw ginawa ko talagang nobya ko. O tapos? Ito na kahit singgelas o ngayon nobya na kita ha. Ewan ko sa'yo. O ba't ka natatawa? Tawanan, dahil lang sa tsinelas nagkaroon patuloy ako ng nobi eh. Pero salamat ha. Basta ako na magsusuot nito. Ah, habang nag-uusap kami noon ay hindi ko na maya na nasa harapan na pala namin si Kira. Napahinto ako at napatingin sa kanya. Ang mga braso pa niya noon parehong nakakross sa dibdib niya. O, anong ginagawa mo dyan? Nakita kita kanina ha. Inaalayan ka ni Damon. Ayoko din ha. Bakit? Ginusto ko ba yun? Malay ko ba bigla na lang siyang sumusulpot eh. Eh kasi lasing-lasingan ka eh. Hindi ka naman mukhang lasing ngayon ah. Wala kang pakialam sa trip ko. Okay. At saka bakit ba? Nobya ka ba nun? Hindi. O hindi naman pala eh. Huwag kang magalit. Nangangamoy lang kaka eh. Walang karapatan. Tawanan, dyan ka. Na nga. Yung lalaki noon hindi ko na nakita kung nasaan. Basta hinila ko na lang si Ihi at nilagpasan si Kira. Habang naglalakad kami noon, panay ang lingon ko sa babae. Pero biglang may gumalaw sa may talahib.
Napahinto kaming dalawa at napahigpit ng kapit ko sa braso niya. Ano yun? Hindi ko alam, parang may kung ano-ano to. Nako, aswang babak mo, kinalagkad ako ni Ihey palayo sa nilalang na yon. Masyado itong malaki kumpara sa amin at kahit madilim sa bahaging yon, nangingibabaw pa rin ang mapulang mga mata nito. Isa pa sa lalong nagpadagdag sa takot ko noon yung masangsang nitong amoy. Tapos kakaiba pa ang simoy ng hangin noon at ang takbo naming dalawa. Hindi na namin namalayan kung saan talaga kami napadpad. Hay! Uy, nasa na tayo? Hindi ko alam. Hindi pamilyar sa akin ang lugar na to eh. Tawanan ha? Hindi naman ganon kalayo yung tinakbo natin ah. Buwisit nga eh. Alam ko nandito pa rin tayo sa lugar natin. Pero onong lugar na to hindi talaga to normal. Parang hindi totoo. Teka, ang daming kawayan sa paligid natin. Paano mo naman nasabing nandito pa rin tayo? At saka anong gagawin natin? Bam, sa tingin ko inaswang tayo. Ganito to eh. Akala mo napunta ka sa ibang lugar pero ang totoo nandito ka lang din pero nililigaw ka nila. Ano ba yan Nakakatakot naman to, anong nagagawin natin? Tara magbaliktad tayo ng damit. Ano? Magbaliktad ng damit? Bilisan mo. Teka lang. Bakit ka naguhubad? Magbabaliktad ng damit. Bilisan mo lang dyan dito. Dito talaga sa harapan mo pa. Sige, natatalikod ako. Isa namang kainin tayo na aswang. Bilisan mo na. Hindi yun naging madali para sa akin pero mukhang tama nga siya. Kaya nagbaliktad na lang din ako ng damit. Tumalikot naman siya, kaya minadali ko na lang ang pagbabaliktad ng suot ko, hanggang sa paniin ko sa paligid ay unti-unti nang nagbabago. Madilim pa rin pero naaaninag kong nasa pamilyar na lugar na ako. Hala! Nang iniino. Nandito lang talaga tayo. Malapit lang tayo sa bahay. Halika na. Naririnig mo ba iyon? Bob, nasa likod lang natin siya. Tawanan, halika na, takbo, Bob. Tumakbo na naman kami noon at doon kami tumungo sa bandang kinaroroonan ng bahay nila. Yung aswang naman ay nakahabol pa rin sa amin. At pakiramdam ko talaga noon, yung takbo ko parang hindi umuusad. Kahit nga si Ihi, parang ganun din, hindi rin talaga umaabante ang takbo niya. Tawanan, ano ba talagang nangyayari? May ginagawa siya para hindi tayo makalayo pero huwag kang bibitaw sa akin. Pero paano tayo makakaalis dito? Hindi tayo makausad. Natatakot na talaga ako. Ang nakakapagtaka lang noon kung hindi man kami makausad, hindi rin kami tuluyang mahabol ng aswang. Tapos bigla na lang huminto si Ihi at hinarap mismo ang nilalang na yon. Hoy, nagsasayan ka lang ng lakas. Umalis ka na. Hindi mo kami makukuha. Uy, ba't mo ba siya kinakausap? Hala, umaalis nga siya, no, teka. Kaya mo naman pala siyang paalisin eh. Bakit kanina hindi mo pa ginawa? Kasi kanina nasa labas pa tayo ng bakod namin. Ngayon nasa loob na tayo. Tingnan mo. Ha? Ano ba to? Nasobrahan ba ako sa alak? Bakit parang nag-iba naman yung paningin ko? Hindi ka nagkakamali, Bam. Totoo yan. Naaswang tayo dahil kung hindi ako marunong lumaban, baka nakuha na tayo parehas kanina. Ano? Nilabanan mo siya? May pangontra ako. Ito. Halika na. Pasok na tayo sa bahay, baka bumalik pa yon. Pero bakit may aswang dito sa lugar natin? Ko rin alam, Bam. Pasok na. Wala sina lolo't saka si mama. May pinuntahan sila. Ikaw lang mag-isa dito. Saka huwag ka muna uwi sa inyo ha. Delikado sa labas. Hindi talaga ako uwi. Alam mo naman Pero hindi ka dapat naglayas. Kung may problema ka sa magulang mo, kausapin mo sila. Sabihin mo nasasaktan ka. Saka huwag kang magrebelde. Ikaw lang din mahihirapan yan eh. Kasi naman huwag mong hayaan sirain ng galit yung buhay mo. Hindi naman nakadepende sa magulang mo yung magiging buhay mo eh. Parte lang sila kasi sila yung magulang mo. Kung nasira na nga yung sa kanila, huwag mo namang hayaan pati yung sayo masira. Wow!
Dinala mo talaga ako dito para sermonan? Hoy, dinala kita dito para iligtas. Para pigilan ka sa kung anumang binabalak mong sirain sa buhay mo. Tigilan mo yan, Gise, matalino kang babae. Huwag mong sayangin yon. Huminga na lang ako ng malalim. Hindi ko siya nagawang barahin kahit na madalas ko yung ginagawa sa kanya. May punto kasi siya at naiintindihan ko yon. Aminado akong inaabuso ko talaga ang sarili ko tuwing sumasama ang loob ko. Pero pinili kong sumang-ayon sa kanya sa pagkakataong yon. Baka nga talaga masira ko ang buhay ko kung patuloy kong ededepende sa mga magulang ko kung sino talaga ako pagdating ng araw. O, tara kain muna tayo. Bale pritong tuyo lang yung ulam namin ah. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Alam mo namang hindi ako maar sa ulam ba? Sa kagutom na ako. Ikaw ba naman tumakbo ka ng tumakbo tapos hindi ka naman umaabante? Kaya nga eh. Nataranin ako kanina kahit alam ko may paraan naman talaga. Habang nag-uusap kami noon ay sumunod ang paningin ko sa bawat ginagawa niya. Naglagay siya ng kanin at ulam sa plato ko. Saka kumuha ng baso at nilagyan niyo ng tubig para sa akin. At habang nagsasalita siya, iba naman ang tumatakbo sa isip ko. Musika, hindi ko akalaing may ganong side si De. Madalas kasi tuwing nagkikita kami puro bangayan lang. Hindi ko alam na may pagka-sweet din pala siyang tao. At dahil napalalim nga yung iniisip ko, bigla kong narinig yung tihim niya. Musika, uy, nakikinig ka ba sa akin? Ah, ano nga ulit yung sabi mo? Ang sabi ko yung aswang nasa labas na naman. Pakinggan mo nasa paligid lang ng bakod. Ah, hala. Hindi ba yan makakapasok dito? Paano ko pumasok yan? Hindi yan makakapasok. Sige na kumain ka lang dyan eh. Paano ka naman nakakasigurado? Kanina pa tayo ginugulo niyan ah. Oh, kaya nga kanina pa tayo hinahabol pero lagi pa rin tayong nakakatakas. Basta labas pa yun ng bahay tapos ngayon magpapanik ka na nasa loob na tayo. Eh basta kumain ka lang dyan. Hayaan mo lang siya dyan. Wala rin talaga akong ganang kumain noon pero pinilit ko na lang at binaliwala ang nakakakilabot na tunog sa labas. Hanggang sa matapos na namin ang pagkain, ganun pa rin. Wala namang pumapasok pero naroon pa rin ang nakakatakot na tunog. Ah, pasensya ka na sa maliit kong kwarto ah. Dito ka na matulog tapos doon na ako sa kabila. Iiwan mo talaga ako dito. O ano naman? Alangan namang tabi tayo eh. Ang ibig kong sabihin, paano kung maulit-ulit yung kanina? Yung akala ko nasa ibang lugar na naman tayo. Ano naman gagawin ko kapag ganun? At saka hindi ba pwede na samahan mo na lang ako dito? Natatakot talaga ako eh. Ano? Ayos lang yung sayo eh, ba sabi mo boyfriend kita kanina lang? Ah, tawanan, totoo ba yun? Tutotohanin na ba natin yun? Musika, stoy sumagot ka nga. Ah sige, sige. Ganon kadali lang eh, basta huwag ka na lang aalis dito. Takot na ako kanina pa eh. Hay naku. Eh na. Musika, doon ka banda. Dito lang ako. Pero hindi rin talaga ako nakatulog noon dahil lang lumalim ang gabi at dumating ang lolo at nanay niya, kasama rin pala sina mama at papa. Nadatnan nila kaming magkatabing natutulog sa kwarto at nagising na lang ako dahil sa mainit na kurot ng nanay ko. Hoy Bambam, tawanan, bumangon ka nga dyan. Ang sarap-sarap ng tulog mo dyan ah. Bumangon ka na dyan. Ethan, aaray. Aray ko. Ma. Hala. Tita Leia. Kukunin ko na yung anak ko ha. Ba't agad mo kinukunin te? At ikaw Bam, tumayo ka nga dyan. Nakakahiya ka? Natutulog ka ba talaga sa bahay ng lalaki? Bangon. Aari naman mana. Ito nababangon na. Bumangon ako noon at tumingin kay Ivy na napapakamot na lang sa ulo. Kita kong kabado siya, kaya pumasok sa isip ko na gagawin ko talaga ang lahat para hindi lang siya madamay. Sumama ako kay mama palabas ng kwarto at hiyang-hiya talaga ako sa pamilya ni Iggy. Nakatingin din sila sa akin, lalo na to sa kwarto ng anak-ato nila. Humingi ng paumanhin si mama sa kanila at dinala ako pauwi. Pagdating ko naman sa bahay, kahit antok na ako, ay kailangan ko pa ring humarap sa sermon. Wala ka na ba talagang kahihiyan, Bambam? Ano ba talagang meron sa inyo ni Iggy? Love you mo ba iyon?
Ano ba ang mapapala mo sa lalaking iyon? Wala namang pera iyon. Anong ipapala mo, tawanan niya sa'yo? Ha? At ang lakas ng loob niya. Nakatabi ka pa talaga niyang matulog. Pagalitan mo na lang ako. Kaya sampalin mo ako kung gusto mo. Pero huwag mo namang maliitin si V. Sa ngayon wala talaga siyang pera. Pero alam ko naman na magsusumikap siya para magkaroon nun. Basta nakakahiya ho yung naturingan nga tayo may kaya. Pero wala naman tayong pabay sa bibig mo ha. Magdahan-dahan ka nga. Nanain mo pa rin ako. Tandaan mo yan. At saan ka pupunta? Ha, Bambam? Kinakausap pa kita. Gusto ko nang matulog hindi ka matutulog hanggat hindi mo sinasabi sa amin kung anong ginagawa mo nitong mga nakaraang araw. Pumapasok ka ba talaga sa eskwelahan o si Ihi na lang ang lagi mong kasama? Siya ba ang kasama mong Ngor? Si Ihi pumapasok ko yun sa eskwelahan. Hindi ko kagaya. Magkaiba kami. Huwag niyo nga ho sa kanya ibuntol lahat ng husga niyo. Mas matino siya sa akin. Siya magtatapos. Ako hindi. Kung tuwisan ang problema mo, may pera na. Hindi ko naman pinapabayaan eh. Hindi lang naman to tungkol sa tuition pa. Tungkol to sa pagiging taksil mo at sa pagiging barter ni Mama. Yang bibig mo Bambam ha? Bakit? Totoo naman yun ba? Marir ka talaga. Tuition ko yun eh. Bakit inuuna mo pa yung iba? Pero kapatid mo yun Bambam. Buungin ang pagtataksil ni Papa. Yun yung resulta ng panloloko niya sa'yo. Yun yung dahilan kung bakit binastos siya ng singsing na suot mo at kasalanan yun sa Diyos Mama. Pero mas masakit dahil nga martyr ka. Baka nakakalimutan mo na hindi mo anak yun at ako yung anak mo. Pero siya yung inuuna mo na parang wala ng halaga sa'yo, yung kinabukasan ko. Pero Bambam anak, kung may kasalanan kayo, sige may kasalanan din ako. Dahing tatlo yung may mali dito. At si Vehe tinutulungan lang niya ako. Kaya huwag niyo siyang insultuhin. Matapos kong sabihin yon ay padabog akong umakyat sa hagdan. Hindi nakaimik si Papa dahil alam niyang tama ako at aminado rin siyang nasaktan niya ako. Pagpasok ko sa kwarto, humiga na lang ako at umiyak. Late na akong nakatulog noon at kinabukasan niya ay nagpasya na akong pumasok sa eskwelahan. Yun din ang araw na bayad na yung tuition fee ko at tila naagapan nila agad kaya nakakuha pa ako ng exam matapos nga ang musika, klase sa araw na yon at uwian na. Nagulit ako nang makita yung sasakyan ni Papa na nasa labas lang. Gusto ko nga sanang lagpasan, musika, pero lumabas naman siya at sinalubong ako. Halika na. Kain muna tayo bago bawi. Hindi na po pa. Pagod na po yung utak ko eh. Gusto.